So guys, meron pala akong hindi na share sa inyo. Very sad na news actually. Yeah, hindi ko na sana ito sasabihin, but because the last time na nakipag-chika ako sa inyo announcing about us going to Japan is kasama namin yung mama at saka kapatid ni Michelle. Oh my God, guys, alam nyo ba? Hindi na-approve yung kanilang visa. I don't know why. Baka sobrang strict na talaga ng immigration, no? So, parang na-windam talaga kami because we've already planned everything. Accommodation, na plano na din. Ang accommodation namin, good for 5 people na. Na-book yan weeks ago pa. So, nalungkot talaga kami lahat. Pero, hindi naman natin control ang mga bagay-bagay. And it's very sad if you are applying for a visa sa Japan, guys. There will be no reason kung bakit na-deny kayo. Hindi sila magbibigay ng reason. Tapos, the next time na makaka-apply ka ng another visa is gonna be 6 months pa. Very sad talaga yun nangyari. Hindi na din talaga makancel yung accommodation namin. So, ayun. Sobrang laki ng mga accommodation natin. 3 lang tayo. Pero, yun nga. At least na lang, yung visa naman ni Sir Lawrence is okay lang. Sad, pero ganyan talaga. Guys, alam niyo ba? I just read a comment. Para talaga akong na-shock na may mga ganitong tao talaga, guys. Gabi. So, I was talking about my last vlog. Saan ako bibili ng bahay sa Australia. And, I don't know, for some reason, it just hit a nerve para sa kanya. Yung sinasabi ko, na para lang daw akong, I will read the comment. Edited pa to. Pinag-isipan niya talaga yung ano niya, guys. So, sabi niya, I think she's from the US. Sabi niya, New Zealand or Australian house, hindi naman yan fully paid. Sobrang mahal ng bahay sa ibang bansa. For sure, nag-down payment lang siya sa bangko and need niya pa rin magbayad ng mortgage every month sa bangko like here in the US. Palagi niya sinasabi na bibili siya ng bahay, parang napakadaling bumili ng bahay. Parang bibili lang ng candy sa tindahan. Sobrang rich niya naman na napakadali niya bumili ng bahay. And how about your citizenship also? At yung house niya sa New Zealand, pinaparent niya sa iba dahil napupunta ang bayad dun sa bangko. Kaya hanggat hindi fully paid ang bahay, hindi natin masasabing house mo na yan. Sabi niya. At kapag hindi nakabayad, even 1 or 2 months, kukunin niya ng bangko. Okay. I don't know, bakit galit na galit siya, even questioning my citizenship. Like, anong connect? Hindi ko talaga maintindihan. I really responded. Kasi sabi ko, you know what, I'm just a representation. Siguro, sabihin na natin 1% lang ako sa 99% na same situation sa akin. Sino ba naman ang nasa ibang bansa na ayaw magkabahay? Nasa New Zealand pa ako, I'm already surrounded with people na same kami ng goals na makabili ng bahay, na nagsisave para sa bahay. So, I'm already surrounded with that kind of situation. Tapos, biglaan na lang may magsasabi na i-undermine niya yung mga achievements mo just because hindi fully paid. Mini-minimize niya yung na-achieve mo na you've worked so hard for. Kana mga inana bada, magbisaya ko. Where was my response? Kasi, wait, hanapin ko yung response ko, guys. Kasi, sabi ko talaga hindi to pwede. Because I feel like I really have to say something. Hindi pwede na palagpasin ko siya. Why? Because, yun nga, sa situation ko, I'm just one of many. Marami sa inyo, if you're from New Zealand, include ko talaga itong 2 countries na ito because I came from New Zealand. If you're from New Zealand and you're from Australia, alam naman natin na we go through mortgage, diba? Hindi naman yan siya na sinabi mong bibili ka ng bahay. Fully paid na yan eh. It's not how it is. Sobrang mahal po ng bahay dito, doon sa New Zealand, at saka dito. Sobrang mahal po talaga. That's the way to do it. That's normal for us to go into mortgage po. So, hindi ko ikakahiya yan. Hindi ko din sinasabi na fully paid yung mga bahay ko. But I'm getting there. Ay, nako. Kaya nga nagtatrabaho tayo, di ba? Nagtatrabaho ako. I wanna inspire people kasi alam ko na posible siya. Mag-isa ko lang tong ginagawa. Alam kong kaya. Kakayanin talaga kung gusto lang talaga, di ba? Yan yung gusto kong iparating sa inyo. Hindi para i-judge nyo ako na wala na akong karapatan na i-celebrate yung mga small wins ko kasi hindi naman fully paid. Eh ano ngayon? Maraming pamilya sa New Zealand, maraming pamilya dito sa Australia. We're getting by through mortgage. Ano pong masama? Anong masama doon? Ibig ba sabihin nun, hindi na kami pwedeng maging happy? Ibig ba sabihin nun, wala na kaming right mag-celebrate? Diba? Alam nyo ba kung magkano ang deposit?
Diyos ko, 20 to 30% deposit. Ang laki na niyan, guys. If ma-achieve mo yan, sobrang saya na, sobrang magpapasalamat ka na kay Lord. But for someone to say na wala kang right na magsabi na bahay mo yan, bahay ko na po yan. Okay, let's just say, yung bahay ko sa New Zealand, bahay ko po yun. I'm the homeowner. Nakatitulo na po yan sa akin. If something goes wrong, of course, it's connected, it's linked to a bank because I'm paying mortgage for it. Makukuha nila yon, pero hahayaan ko bang makuha nila? Hindi. So, ganyan lang. I don't know why, saan tayo nakakakuha ng strength to just belittle people. Hindi ko talaga siya maintindihan. My God, Diyos ko Lord, dapat i-celebrate natin yung mga wins. Mga Pinoy tayo, hindi ba tayo mapaproud? Yung mga Filipino na nasa ibang country is nagsasucess din. Sumasukses din. Ay, nako. So, ito yung reply ko sa kanya. Jenny B ata yung name niya. You're exactly the kind of energy people should avoid. Sorry, not sorry. To everyone else, never let anyone minimize your achievements, big or small. Buying a house isn't like buying a candy. Paano mo mako-compare na pag-buy ng candy? Ano ba yan? If it were that easy, I would have done it last year when I started planning. Diyos ko Lord, sobrang tagal ko pong pinagplanuhan to. Ang tagal-tagal. And hindi ko nga na-share sa inyo. There were so many moments na super stressed ako because I was putting an offer into different houses na hindi nyo alam yan. So, shinare ko ba yan sa inyo? Hindi, di ba? It took ages for me to open up about this up until very sure na ako sa mga pinagagawa ko. People who throw shade like that often act out of insecurity and bitterness. I'm here to inspire, not entertain negativity or be questioned for the goals I worked hard for. You do you po. At the end of the day, I'll take accountability for my own life and definitely not be looking to you for help when things get tough. Totoo naman talaga. Ayan, naloba tayo guys. Pero, yan talaga yung na-feel ko. I just have to say something about this kasi hindi po yan madali. May mga tao po na sobrang nahihirapan just to get the deposit. So, sa mga mga homeowners dyan, may right po tayo mag-celebrate. Ayun, andito na si Michelle. Bye-bye na. Is everyone having a good time? The children who are here tonight. Please welcome back my friend, the legend. Sure ka kung ano nilapay ang tubig. My last morning shift. Biya, ito kasi may tagulatog.
Yung may kapot baga problema. Morning, may atin doon. Good morning! Nakakatawa guys kasi naubusan kami ng mainit na tubig ngayon. First time. Akala ko hindi siya mangyayari dito. Naliligo si Michelle. Bigla na lang nawala yung mainit na tubig. Naubos ko siguro kagabi. Ewan ko bakit nauubusan siya. Ano ba yung mga types na hindi ka nauubusan? Kasi kahapon wala was washing the ano ba? Kaldero. Bigla na lang talaga siyang ayaw niyang uminit. Sabi ko, baka today lang to. Or ngayong gabi lang to. Kahit kanina to. Bibigyan mo siya. This is our third to the last shift here. Oh my God. Grabe. Kantin ta? Nagkausawa na sila fish and chips sa kantin. Ang pulo. Miya man ano. Love is an open door. Love is an open door. Yeah, dili pod. Init po kayo dere. I'm very excited to finish our contract here and magbakasyon na. Ay nako. Because it's winter, guys, it's very important na mag-vitamin C talaga tayo para hindi tayo magkasakit. Sobrang dami talaga ng presentations, bata, matanda, na may mga flu symptoms talaga. And may sakit na nga si Inday. Hindi pwede magkasakit kasi malapit na yung ating kala. Dahil naglasaan ko ani ko ano. May duty gyapon. Bye! See you later!